Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Gandang tanghali po sa ating lahat, mga kapanalig, lalo-lalo na ang ating mga Eucharistic advocates sa misang ito. At sa ating pagtitipon sa banal na piging, muli nating ipagdasal ang bawat isa, ang ating mga pangangailangan at kahilingan, na nanggagaling lamang ang kaganapan sa grasya ng Diyos na buhay. Isama din natin ang mga milyon-milyong biktima ng Bagyong Christine at ang Bagyong Leon. Naway huwag silang mawalan ng pag-asa. Maraming sumaklolo sa kanila na makabalik sa kanilang tahanan, kabuhayan at katatayuan. Isama natin ang gobyerno, ang mga simbahan, NGO, pati Caritas Manila na ngayon po ay patuloy sa ating relief at rehabilitation program. At sa mga namatayan na mahigit sa 100, isama natin sila sa ating mga panalangin. 10 na mga namatay sa bagyo rin sa Valencia, Spain. At ang kapayapaan ng mundo na ating inaasam na manggagaling lamang sa kapayapaan ni Kristo. At upang maging karapat-dapat tayo sa kapayapaang yan, kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo, ang shalom ng ating Panginoon. Saglit tayo magbalik loob. Aminin natin na tayo nakakasala sa isip, salita at gawa. Ikaw, Jesus, ang Diyos ng buhay at muling pagkabuhay, na may pagpahalagahan namin ng buhay na hiram. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Ikaw, Jesus, ang Diyos ng pag-ibig, punong-puno ng pagmamalasakit sa sanlibutan. Naway mahalin namin ang aming kapwa pati kaaway. Sa ngalan mo, Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Ikaw, Jesus, ang Diyos at tagapagligtas. Naway mapasa amin ang iyong kapangyarihan nang kami magtagumpay sa kasamaan, kasalanan at kamatayan. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga pagkakasala at makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingurang ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang tutol at pagtatalo, upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay maipagmamalaki ko kayo, sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Ikinagagalak ko at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan. Kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayong magalak at hatian ninyo ako ng inyong kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan.
kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay matamo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi naman naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi mo nauupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupan niya sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat ng kanyang buhay." Kapanalig ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang tanghali sa ating lahat. No? Gandang tanghali, Father. Kapag ating naririnig ang ating ebanghelyo kay San Lucas 14:15, ano? Talagang pumapasok sa ating kamulatan ng isang strangeness. Ano ba yung strange? Parang pinagkaiba, no? Sapagkat iba yung mga pahayag ni Kristo eh. Hindi mo naririnig na sinasabi ni Buddha, sinasabi ni Muhammad, o ni Confucius. Kasi maraming nagsasabi, si Kristo daw ay isa sa mga ibang dakilang propeta, one among. Tulad daw ni Buddha, tulad ni Confucius, tulad ni Muhammad, no? Pero sa ating pagiging Katoliko, ang itinuturo, hindi mo pwedeng sabihin katulad si Kristo
ng ibang mga dakilang tao o dakilang propeta tulad ni Buddha, ni Confucius, ni Muhammad, no? Sapagkat merong pinagkaiba si Kristo na hindi binibigkas o sinasabi ni Buddha, ni Muhammad o ni Confucius, tulad ng nasasaad sa ating ebanghelyo. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko magiging alagad ang sino mang umiibig sa kanyang magulang, asawa at anak, kapatid, nang higit sa akin. No? Ito pong mga nabanggit ko, mga propeta, sila ay nakatuon sa Diyos. Pero si Kristo, pag siya nagsalita, nakatuon sa kanyang sarili. Nang higit sa akin. O, di nyo napansin? Kailangan mahalin daw natin ang Diyos nang higit pa sa iyong magulang, higit pa sa iyong asawa, higit pa sa iyong anak at kapatid, at kung higit pa sa iyong buhay. No? Ang pag-ibig mo sa Kanya. At si Kristo parang nakatuon sa Kanya. Di ba parang makasarili yan? Bakit nakatuon sa Kanya, hindi nakatuon sa kapwa? No? Higit sa akin, sabi niya, no? Kaya anong ibig sabihin nito, no? Ito po isang strange, no? Talagang, sabi nga ni C.S. Lewis, yung isang magaling na English author and poet and writer, meron siyang trilemma. Hindi dilema, trilemma. Sabi niya, si Kristo, it's either He is a lunatic, kasi nakatuon sa Kanya a liar, or really, Lord. Yan, no? Talagang, kung hindi sira ulo si Kristo, sinungaling. At kung hindi naman, tunay siyang Diyos. Bakit? Nakatuon sa Kanya I am the way, the truth, and the life. Hindi tulad ni na Buddha, I know the truth. No, si Muhammad, I know the light. O si Confucius, I have seen the way. Si Kristo, I am. Mo, nakatuon sa Kanyang sarili. Kaya may trilema nga kundi itong sira ulo, lunatic, liar, or Lord, no? Kaya anong hamon sa atin, talagang si Kristo po, pag naengkwento niyo si Kristo, kapag naengkwento mo si Kristo, talagang kailangan magpasya ka. Magdesisyon ka. Sabi nga sa Biblia, is either you're with me or against me. No? Kung naniniwala ka sa akin, kailangan 100%. Hindi pwedeng alanganin. At marami ka pang pinaniniwalaan. At yan nga ang sinabi sa Ebanghelyo sa ating mga pagbasa noong linggo, no? Na ating narinig sa Marcos, no? The Lord your God is Lord alone. No? Kung tayo sumasamba sa Diyos, kailang isa lang ang ating sinasamba. Walang kaparte, walang kasosyo, walang kakompetensya. The Lord our God is Lord alone. Kung ikaw ay sumasamba, dapat sa isang Diyos lang. Hindi pwedeng marami kang Diyos-Diyusan at marami kang pinaniniwalaan. At ang ating pananampalataya ay nagtuturo sa atin na isa lang ang Diyos. At siya ay nagpakita sa atin sa katauhan ni Kristo na siya ang daan, katotohanan at buhay. At wala ka ng ibang paniniwalaan pa. Lahat ay pangalawa na lang, pangatlo na lang. Isa lang ang Diyos. Ang pangalan niya Jesus, ang ating Diyos sa tagapagligtas. Amen? At hinahamon tayo ng ating ebanghelyo na siya ang ating number 1. Siya ang ating summum bonum. Magandang salita yan, ano? Summum bonum. Pakisabi nga. Summum bonum, no? Ito po yung Latin na ibig sabihin, the highest good. The highest good. Si Jesus, ang pinakamataas, natatangi, walang kapantay, walang kapalit, walang kompetisyon na ating Diyos at tagapagligtas. At yan ang pinaka-importante, the one thing necessary, sabi nga ni Soren Kierkegaard, unum necessarium, isa lang ang pinakamahalaga, makapiling natin ang Diyos. Mapa sa Diyos tayo. Sumamba tayo sa iisang Diyos. At ang ating buhay dapat ay umiikot sa Kanya. At lahat ay magkakaroon ng kaayusan. Kapag isa lang ang ginagawa mong Diyos, isa lang ang sinasamba mong Diyos, ang buhay mo ay aayos. Didiretso.
at magniningning. At yan po nakita natin sa buhay ng mga santo. Dito nga, may katabi nga akong barkada natin. San Pedro Calunsod at Lorenzo Ruiz. No? Ang buhay na, yan ang mga buhay ng mga santo at banal. Yan ang buhay ng Mama Mary. No? Nasumpungan nila the one thing necessary. Ang pinakamahalaga, sumum bonum, the highest good, ang Diyos. Lahat lang ay pangalawa na lang, pangatlo na lang. At lahat ng relasyon natin sa mundo, kapangyarihan man yan, yaman man yan, ano man ang tao man yan, ay dapat ayon sa relasyon natin sa Diyos. Ang Diyos ang magtuturo sa atin paano makipagkapwa-tao. Ang Diyos ang magtuturo sa atin paano magnegosyo. Ang Diyos ang magtuturo sa atin paano makisalamuha. Ang Diyos ang magtuturo sa atin paano mag-asawa. Ang Diyos ang magtuturo sa atin paano makipamuhay. Paano mamulitika. Ang Diyos ang magtuturo sa atin sapagkat siyang daan, katotohanan at buhay. Siya ang pinakamahalaga. At ang kanyang salita, ang ating salita. Ang kanyang gawa, ang ating gagawin. The one thing necessary. At kapag ganyan daw po ang ating buhay, ang Diyos ang sentro ng buhay natin, lahat ng nagaganap sa araw-araw ng ating buhay ay umiikot sa Diyos. No? Kaya lahat po ng ginagawa natin, ano sabi ni Lord? O, di ba? Mag-negosyo ko ba? Tanungin mo si Lord. Yan, no? Mag-aasawa ka na ba? Tanungin mo ang Diyos. Yan, no? Ikaw ba ay mag-abroad o dito ka na lang sa Pilipinas magkatrabaho? Tanungin mo si Lord. Yan. Kaya pag may nagtanong sa atin, anong plano ko, Lord? Anong tatay, tinanong ka ng iyong anak? Anong maganda kong kuning kurso? Dasalan mo, anak. Tanungin mo ang Diyos. Yan, no? Sapagkat ang pinakamahalaga ay ang Diyos. Kaya nga sabi nga ni Job, di ba? Sa lumang tipan, the Lord gives, the Lord takes. Praise the Lord. Binigyan ako ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Kinuha sa akin ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pinakamahalaga, ang Diyos. Amen? Amen. May pera ako, praise the Lord. Abanti kwarta, praise the Lord. Yan. Malakas ang pangangatawan ko, praise the Lord. Binigyan ako ng sakit, praise the Lord. Ang importante si Lord. Diba, no? Diba? No? Ang importante, ang Diyos. The one thing necessary. That's why, palaging may choice. Palagi tayong hinahamon na magdesisyon. Every time we encounter the Lord, we're always asked to make a choice. Are you with me or against me? Pero pag tayo ay para sa Diyos, 100%. Siya ang highest good. Siya ang pinakamahalaga. Pangalawa na lang ang lahat ng bagay sa mundo. At dyan yung makikita, ulitin muli, na magkakaroon ng wholeness ang buhay mo, kabuuan, magkakaroon ng harmony ang buhay mo, at magkakaroon ng bunga ang buhay mo sapagkat nakasentro ka sa Panginoon. Sabi nga sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, no? His way of righteousness, and everything shall be given to you by the Lord. Unahin mo ang Diyos, at ang daan ng Diyos, ang daang matuwid, at lahat ay pagkakalob sa iyo ng Panginoon. Napakaganda ng kanyang pangako, no? Lahat ipagkakalob sa iyo ng Panginoon. Pero anong premiso? Unahin mo ang Diyos. Ayan, no? Put God first. Unum necessarium. Sumum bonum. Pinakamahalaga ang Diyos. Amen. Kaya tumayo tayong lahat, mga kaibigan at mga kapatid, at sa bawat kahilingan, sabihin natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Itinataas namin ang bawat isa na naway magpasakop kami sa isang Diyos na ang pangalay Jesus. At lahat ay mapapasa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipagdasal natin ang bawat isa na sa araw-araw ng buhay natin, palagi tayong nagdarasal, palagi natin kinukonsulta ang Panginoon sa kanyang salita. At naway mapasa atin ang katapangan na sundin ang kanyang salita at gawin ang kanyang ginawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipagdasal natin ang mga malayo sa Diyos, hindi nagdarasal, hindi nagsisimba, hindi nagbabasa ng Biblia, walang Diyos na sinasamba. Naway mapasa kanila ang pagbabago ng puso sa pamamagitan ng ating panalangin.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipagdasal natin ang mga biktima ng kalamidad, lalo-lalo na ng bagyo. Huwag silang mawalan ng pag-asa. Habang buhay may pag-asa, may Diyos na nagmamahal sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo Ipagdasal kami. din natin ang mga nagkakawang gawa sa gobyerno, sa pribado, NGO, simbahan, na tumutulong sa mga biktima ng kalamidad. Naway sila ay suklian ng Diyos ng pagpapala. At naway lahat ng kanilang ginagawa ay nang dahil sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Itaas natin ang ating mga personal na kahilingan at lahat po ng mga kapanalig, lalo-lalo ng ating Eucharistic advocates sa misang ito. Ama naming makapangyarihan, tanggapin mo ang kahilingan ng iyong sambayanan. Inaangkin namin ang answered prayers sa ngalan ni Kristo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa'yo, Ama, aming alay, alak at tinapay, alaala ng iyong anak, Panginoong Jesu-Kristo, kasamang aming sarili sa alay na ito. Alay ng pag-ibig na nagmula sa pag-ibig mo. Manalangin kayo mga kapanalig upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot, pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel at banal, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ni Jesucristo na aming Panginoon. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos sa iyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami tumayo sa harap mo para maglingkod. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Alalahanin din natin sa banal na piging ang alaala ng ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin. Muli nating isama ang mga namatay sa bagyong Christine at sa bagyo sa Espanya. Kaawaan mo kami at bigyan ng buhay na walang hanggan kaysa ni Maria, ina ng Diyos, ina nating lahat, kanyang esposo San Jose, kaysa ng mga pastor at mga banal na namuhay ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikaranagal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang dakilang amen ay tanda na kapilingan natin si Kristo, ang ating summum bonum, our highest good. Magpasalamat tayo sa Ama sa dasal na itinuro. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw.
Iligtas sa lahat ng aming kinakatakutan, kaguluhan at kasamaan, habang buong gala kaming naghihintay sa pagbabalik ni Hesukristo na aming Panginoon. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga kapanalig, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Diyos na buhay, pag-ibig sa Diyos at kapwa, at ang biyayang hustong takal, siksik, liglig, umaapaw sa misang ito, naway laging sumainyo. At sumayo rin. Ibahagi ng buong sigla ang kapayapaan ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, Eucharistic Advocates, Marian devotees, narito si Jesus, ang Kristo, ang Kordero. Mapalad tayong tinipon sa kaniyang tipan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagkasalo-salo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa sandaling ito, muli po nating ipagdasal sa unang 8 araw ng Nobyembre ang ating mga pumanaw na sila ay nasa piling ng Panginoon at mapasa kanila ang biyaya ng katubusan. Kaya muli po nating ipanalangin ang kaluluwa ng mga yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang
aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo ang mga kaluluwa ng aming mahal na kapatid na yumao sa daigdig na ito at nananatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pagkalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Ilayo mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ng kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu at makapiling sana nila ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan at pag-ibig na wagas. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan mo, kaysa ng pagkakandili ng mahal na inang si Maria at San Jose na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord. And let perpetual light shine upon May they them. all rest in peace. Amen. Basbasan po natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain tayo ng Diyos ng kaligtasan, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naganap na piging humayo tayong taglay ang pagliligtas at pag-ibig ng Diyos na buhay. Salamat sa Diyos.